After ng trade ni Luka at ni Anthony Davis, ito yung mga lumabas na report na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng trade na gumimbal sa buong NBA at internet. Bago kasi yung game ng Lakers at Knicks, tumawag talaga si Nico Harrison kay Rob Pelinka at tinanong niya kung ano sa tingin niya kung i-trade nila si Luka, na akala ni Pelinka joke lang yun, na lumalabas pala seryoso na nun si Nico Harrison. Meron pang report doon na galit na talaga yung Dallas dito kay Luka, pero hindi naman napatunayan yun. Base naman kasi talaga doon, ang reason talaga kung bakit tinrade si Luka ay dahil inaasahan na yung kanyang malaking kontrata na aabot na $345 million. Na dahil na-trade na si Luka, hindi na siya eligible doon at magiging $229 million na lang kung pipirma siya sa Lakers sa offseason. Pwedeng mas mababa pa ang pwedeng makuha ni Luka. Ang sinabi pa doon, concern ang Dallas sa timbang ni Luka kasi siya yung ikapitong pinakamabigat na player ngayong season, nasa 275 pounds. Problemado di umano sa conditioning si Luka at ito yung nagiging reason kung bakit siya nai-injured, na para namang hindi big deal sa kanya yun, na kung bibigyan pa ng Dallas ng $345 million, itong si Luka kailangan niya maging healthy sa next 5 years. Ang isa pa doon, kung tatanggapin di umano ni Luka yung kontrata or extension this offseason, meron kasing loophole doon. Pwede kasing mag-intay si Luka ng 1 taon pa dahil yung $345 million pwedeng umabot yun ng $375 million kung si Luka ay sa 2026 pa pipirma ng kontrata. Kumbaga, mas mababa ang ibibigay kay Luka sa 2025 offseason kesa 2026 offseason, na aabot na legit na $80 million per year si Luka nun. Ito kasi yan, yung $345 million based on sa salary cap ngayong taon ay yung 2025-26 season wala pang official salary cap ang binibigay doon. Kaya yung 345 pwedeng mas malaki pa. At kung sa 2026 pipirma si Luka, wala pa rin binibigay na salary cap para sa season na yon or taon na yon at pwedeng umabot ng 375 or higit pa yung makuha ni Luka. Kaya yung dahilan talaga kung bakit tinrade si Luka dahil sa kontrata, may basbas yun ng son-in-law na may-ari. Kahit si Mark Cuban walang magawa sa trade na yun. Sinabi na rin ng ibang mga analyst, walang reason si Luka para hindi tanggapin ang kontratang ibibigay ng Dallas. Parang nangyari na DeMarcus Cousins na meron pang pagkasayin Williamson. Si Anthony Davis naman, kaya tinrade siya kasi yung pinaka-best available player na pwedeng bitawan ng Lakers bukod siguro sa kakadiman niya ng sentro. Going 32 years old na si Anthony Davis, bilang na rin yung prime years or dominant year niya. 25 or 26 years old naman si Luka na mahaba pa yung itatakbo. Si De'Aaron Fox naman, katulad lang din ng kay Luka ang reason kung bakit siya nasa trade block ng Sacramento. Dahil contract extension niya, eligible na siya sa $229 million na base naman sa GM ng Kings, baka hindi rin pumirma si De'Aaron Fox at lumipat sa ibang team na merong same contract. Kaya yung sinasabi kasi ng mga GM or sa report na baka hindi pumirma ng kontrata at lumipat, meron kasing work around dun, sign and trade. Marami nang gumagawang teams nun ngayon para makakuha pa rin ng kapalit. Ang pinagkaiba nga lang ni Luka at ni De'Aaron Fox, si Luka eligible sa Supermax contract. Si De'Aaron Fox naman may 1 taon pang matitira after this season na kapag siya ay nasama sa All-NBA kahit third team, magiging eligible din siya sa $345 million or higit pa. Nagkaroon na di umano ng discussion ng Sacramento at San Antonio. Ito yung preferred destination ni De'Aaron Fox. Pumasok na rin yung Philadelphia sa usapan, pero meron silang Tyrese Maxey. Mas bata yun at hindi nila kailangan si De'Aaron Fox. Kapag na-trade din si De'Aaron Fox, hindi na siya eligible sa 35% contract. Nasa 30% pa rin. Isa pa doon, dapat si Jimmy Butler yung nasa trending papasok ng deadline. Dahil nga sa nangyaring Anthony Davis at Luka trade, bigla na lang nakakalimutan si Jimmy Butler. Nasa trade block pa rin siya. Nawala nga lang yung bigat ng rumors sa Phoenix Suns dahil hindi pa rin bibitawan yung no trade clause ni Bradley Beal. 5 araw na lang deadline na. Ang frontrunner ngayon na makakuha kay Butler ay Memphis dahil wala namang ibang teams bukod sa Suns ang may interest sa kanya. Wala pa rin binibigay na bigating package yung Memphis. Ang Golden State naman napapaisip tuloy kung itutuloy ba nila din yung trade kay Jimmy Butler. Dahil sa report, ayaw ni Steph sa ugali ni Butler na posible makaapekto sa team.